ng iba. Ako'y wala ng pag-asa, di na raw magbabago tong gulo ng buhay ko. Pero nung ako'y nagtiwala sa Diyos na sa'kin ay lumikha, Siya ang nagbigay ng lahat para ako'y maligtas. Wow, wow,
For all people walk, each in the name of his God. But we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Sovereign and set the sun on high. Oh, when I hear the raindrops falling on the ground, the waves of oceans roaring, and the rushing winds go by, I know I am surrounded by your love. I am surrounded by your blood. Each day I see your mercy light on me. I am surrounded by your grace. I am surrounded by your glory, Jesus. Si Jesus ang sandigang di magigiba, si Jesus ang sandigang di magigiba, kasing tatag ng kabundukan di magigiba. Biblia ang sandigang di magigiba, Biblia ang sandigang di magigiba, kasing tatag ng kabundukan di magigiba. Espiritu ang sandigang di magigiba, Espiritu ang sandigang di magigiba, kasing tatag ng kabundukan di magigiba. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus
kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Minsan pa, sinamahan kami. Pinadama mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, ang pag-iingat mo. Patuloy, O Diyos, ihanda mo, Lord, ang aming mga sarili, aming mga puso, aming mga isip, Panginoon, na tumanggap ng mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo ikaw ang kumuusap sa bawat isa po sa amin na nandirito. Dalangin ko, Panginoon, O God, kung sino man, Panginoon, nang nawawalan ng pag-asa, ay patuloy mong bigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng mga salita mo. Kung sino man, Panginoon, na nangihina, Panginoon, ay palakasin mo, Panginoon. At kung sino man na may sakit, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, O God, na sila po ay gumaling sa pamamagitan ng mga salita mo. Lord, alam mo na wala kami magagawa at wala kami ibang maaasahan kundi ikaw lang ang mga salita mo, Panginoon, na siya magbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord, ang maitaas sa pagkakataon pong ito, wala na pong iba. At hayaan mo, Panginoon, ilayo mo kami sa spirit of error at hayaan mo, Panginoon, O God, na uuwi kami na malalakas, Panginoon. Ikaw na pong bahala, kiniklaim namin ang victory sa aming mga buhay sa araw nito. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon again for this opportunity. Alam nyo, mapapansin po ninyo, talagang hindi ko nakakalimutan bumanggit na magpasalamat sa Diyos dahil naniniwala po ako na hindi po dahil sa Panginoon ay hindi naman po tayo gagamitin ni Lord or makakatayo po sa inyo. Kaya dapat lamang po na talaga ibigay po paburing pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po. So salamat po sa Lord. Of course, sa ating po beloved Bishop Luwin, Pastor Norma, sa mga elders po natin na nandito na patuloy na nakasuporta po sa atin at nabibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon na makapag-share ng kabutihan ng ating Panginoon. So alam ko, you're all excited to hear the Word of God. Sa hindi pagtatagal, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Mark, chapter 5, verses 25 to 29. Now, a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Verse 29, immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Basbasan ng Diyos sa mga talatang binasa po natin, makakaupo na po tayong lahat. So brothers and sisters, our topic for today is entitled, When Money Becomes Limited. Can I hear an amen? Brothers and sisters, according po dito to some Bible scholars po, yung pong precise na nature po ng problema po ng babae is unknown. Pero kung babasahin po natin ng Jewish na Talmud po, it preserves yung pong records na mga medicines at saka mga treatments po prescribed for this kind of illness. However, kung mapupuna po ninyo, in verse 26 po, ang sabi po dito, she had spent all that she has. So pag sinabi po nating spent, we are talking about money. Lahat ng gusto ng pera, magsabing praise the Lord. Talaga naman. Lahat talaga no, mga kapatid. No? So pag sinabi po nating pera,
Kung ako po ang tatanungin po ninyo, does money talk? Literally, ang sagot ko, hindi. Kayo po ba, nakakita na po ba kayo ng pera na nagsasalita? Yung piso, magsalita, o yung 5 piso, o yung 50, o yung 100. Literally, syempre, hindi po magsasalita yan. But, figuratively, does money talk? Yes. Bakit ko po sinabi? Marami pong tao do their business or they work, trabaho ng trabaho, negosyo. But unfortunately, in the long run, some of them became slaves of their job tsaka sa mga negosyo nila. Although hindi ko naman po nila lahat. Pero ang iba po kasi, gusto lahat pera. At lahat ng bagay ay makukuha sa pera. Bakit? Dahil po doon sa konsepto or sa principle or sa views po ng world that money talks. Amen. So, ibig sabihin, ang pera daw po ay nangungusap or nakakapagsalita. Now, talking about money, in Matthew chapter 4 verse 8, pag-uusapan natin ang pera, ang sabi po rito, again, the devil took him up on exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Si Jesus Christ po yun din nila po rito. So pag sinabi po natin kingdoms of the world, it was talking about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Well, pag sinabi naman natin the lust of the eyes at saka yung pride of life, tanggalin na po muna natin yung flesh. This simply means that money and riches are included, kasama, in which alam po ni Satanas na ang ibang tao po ay naniniwala that money can talk. At kung mapupuna po ninyo, pagdating naman po sa economic at saka social status po, in the constitutional rights po ng tao, only the rich and the rich have the same equality. The poor and the poor are equal. Pero iba po ang rights ng babae, iba naman po ang rights ng lalaki. Iba po ang rights ng matanda at iba rin po ang rights ng bata. Iba rin po ang rights ng mayaman, iba rin po ang rights ng mahirap. Iba ang bahay ng mayaman, iba din po ang bahay ng mahirap. Although, sa harapan po ng Diyos, we are all created equal. Pantay-pantay. Pero sa worldly principle ng Constitution, equality is sometimes not exercised properly. Bakit ko po sinabi? Because money talks. At hindi lang po yan. Pagdating po sa political power and authority, more often than not, yung po mga super-duper big time. Kung minsan nga, pati pa presidente, kayang pasunurin dahil po sa pera. Although hindi ko naman po nila lahat. Pati pagdating po sa advancement ng isang bansa, basta meron pong pera, mag-a-advance po yan. And modesty aside, even with choosing your partner, kung minsan, di ba, kahit hindi gaano kagandahan, kapugian, basta merong pera, papakasalan. Why? Because money talks. Ang hinahanap po nila is the sense of security na kung tutusin, dapat lang naman. But going back to the question, does it really talk? Ang sabi po sa Mark 5:25-26, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Take note, for 12 years. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Brothers and sisters, naniniwala po ako kung wala pong purpose ang Diyos po sa babaeng pong ito, baka isang oras pa lang po dinudugo yung babae na wala pong tigil na umaagos po, sabihin na natin parang fountain, baka namatay na po yung babae. Just imagine, she was bleeding for 12 years, pero hindi pa rin po siya namatay. Ano po ibig sabihin? Diyan po natin makikita pag ayaw po ng Diyos na mamatay ka, kahit siguro wala ka ng dugo, hindi ka pa rin mamamatay. Amen. However, ang sabi po na binasa natin, she consulted doctors. Meaning, meron pong pera yung babae. Dahil hindi po siya makakapagpakonsulta, makakapagpa-check up sa doktor kung wala po siyang pera.
O sa madalit sabi, hindi po siya umasa sa Diyos. At hindi pa po niya kilala si Kristo back then. Kaya yung pera po niya, ang inasahan po niya. Thinking na yung pera po niya ay mangungusap or makakapagsalita para siya po ay gumaling. But unfortunately, isa po sa naging dahilan is her money that caused her to suffer from many physicians. Most of all, she had spent all that she had. At yung po yung mabigat. Meron ka ng malubhang sakit, naubos pa ang pera mo. Na instead na gumaling, she grew worse. Ano po mapapansin po ninyo? Meron po siyang pampagamot nung una. Pero ano po nangyari? Hindi din po siya gumaling at lumala pa. At yung po yun nakakalungkot. So sa madalit sabi, her money became limited. Nalimitahan po yung pera niya. Ibig sabihin, hindi po nakapagsalita yung kanyang pera. So dito po pinapakita po ng Diyos sa atin na hindi po sa lahat ng oras ay may magagawa po ang pera po sa atin. That money will talk or money is the solution. So hindi ko po sinasabi to na hindi natin kailangan ng pera. Lahat tayo dapat may pera. Pag wala kang pera, hindi ka makakarating sa Star Mall. Hindi ka makakabili ng pagkain. Hindi ka mahirap mabuhay pag walang pera. Tutusin mga kapatid, yan po ang katotohanan. Pero hindi po yan ang number one na solusyon. Hindi po pera ang pinakasinasandalan po nating lahat. Kailangan lang po natin ng pera para makasurvive. But not necessarily, dyan po tayo sasandal talaga. At naniniwala po ako, pag yun po ang ginawa natin, magugulat tayo. One day, hindi makakapagsalita ang pera mo at ito po ay malilimitahan. Ibig sabihin, meron ka pero nauubos. Dahil hindi po gumagana at hindi po nasosolve ng lubusan yung problema mo. Kaya nga po, huwag kayong mawawala ng pag-asa at malungkot kapag wala tayong pera. Dahil hindi po sa pera sumasandal ang tao talaga. Isa lang po ang pwede nating sandalan. Ang Diyos lang po pwede nating sandalan. No more, no less. Siya lang po, hindi po sa pera. Nakita po ninyo sa Ecclesiastes chapter 1 verses 1 and 2. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Imagine, king in Jerusalem, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Another example is King Solomon. Imagine, King Solomon was the richest man in his time. He received 66 tons of gold yearly. Ganun po siya katindi. Yet, everything was vanity for him. Super yaman na tao, pero wala pong kabuluhan lahat, pati pera sa kanya. That is why we don't need to be sad pag wala kang pera. Because one day, magugulat ka, ang pera magiging walang kabuluhan sa iyo. At wala pong magagawa sa atin. Because it became limited. But unfortunately, kung mapupuna po ninyo, ang ibang tao are sad, nadi-discourage kapag walang pera, kapag bumagsak ang negosyo, nawalan ng trabaho. Hindi ko naman din po masisi dahil kailangan natin ng pera kung tutuusin dito sa mundong ibabaw. Pero mapapansin po ninyo ano po ibig sabihin. Some are motivated by money, while others are discouraged by money. Ibig sabihin, sa pera po nakasalalay ang kasiyahan. Brothers and sisters, I just want to let you know na hanggat nakakasurvive ka, may pag-asa ka. Huwag po tayo sumandal sa pera, kundi sa Diyos po tayo sumandal. At Diyos po ang bahala po sa atin. Kahit nga na nasa survival of the fittest na tayo, madalas nababanggit po yan ni Bishop sa atin. Matira matibay. But I just want you to know na hindi po tayo papapayaan po ng Diyos. Alino na sinabi ng Philippians but my God shall supply all my needs. Kaya nga wala pong dahilan para malungkot. Malungkot po tayo kapag ang Diyos po ang nawala po sa atin. Yan, magngungungoy-ngoy ka dyan. Pero pag pera lang ang nawala sa'yo, huwag kang malungkot dahil may Diyos ka pa rin. Brothers and sisters, pag ang Diyos po ang nasa atin, alino na sinabi ng Bible sa Book of Psalms, we shall lack nothing. Wala nang kulang. Ibig sabihin, kompleto na. Kompleto ka na pag nasa iyo ang Diyos. Kaya nga sabi sa Luke 12:16-20,
Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, sabi ng Diyos sa kanya, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? For your information, si Jesus Christ po used parables extensively. Bakit? As a means of teaching and conveying His message to people. And take note, they were effective and easy to remember. Madali pong tandaan. Bakit? Dahil po sa paggamit po ng mga familiar po na senaryo, ay mas nagiging malinaw po sa hearers po niya about yung po mga teachings po ni Jesus Christ. Also, na meron po mga hidden meanings na kailangan po ng further explanation. At ito po ay nagiging challenge po sa ibang tao about their sincere interest of further inquiry. Na nagturo din po ng mga katotohanan that si Jesus Christ po or Jesus wanted to conceal from unbelievers. Bakit po? Bakit niya gustong i-conceal sa unbelievers? Dahil po sa mga parables na ito, yung pong mga kaaway po ni Kristo ay wala pong makitang na direct na statements to be used against Him. Ganyan po katalino si Jesus Christ. Kaya siya gumagamit ng parables para hindi siya kayang basta banatan ng mga against po sa Kanya. However, in these verses po, the rich man thought that storing treasures on earth is what his life is all about. Yun ang iniisip niya. Na hindi niya alam that it would be better, take note, that it would be better to lay up treasures in heaven. Mas okay na mag-ipon ka or mag-impok ka ng treasure, ng kayamanan sa langit. Brothers and sisters, he was very rich. Pero yung pera niya ay nalimitahan. Bakit? Dahil po yung kayamanan niya, his riches and wealth could not stop his death. Ano po ibig sabihin? Pinakikita po ng Lord sa kanya na kahit gaano karami ang pera niya, walang magagawa pag kinuha ka niya. Walang makakapigil kapag ginusto po ng Diyos. At anuman po ang mangyari po sa atin, siya lang po ang pwedeng pumigil, wala na pong iba. Moreover, the question is, kaya ba ng pera gawa ng paraan? Magsalita or bilhin ang kapayapaan, ang kagalakan, or happiness or ang joy na tinatawag. Kung ko tatanungin nyo, kaya! But take note, it will only be a temporary solution. Temporary lang. Hindi po pansamantagal. Ibig sabihin, money has limitations. And money cannot do anything about it. Why? Meron po mga pagkakataon na ang pera po natin ay wala na pong magawa. Minsan, you have an emotional problem, wala pong magawa ang pera sa atin. You have an incurable disease, kahit sandamakmak ang pera mo, wala pong magawa ang pera sa atin. May problema ka, dead end ka na. Sumusuko tayo dahil bakit? Wala pong magawa ang pera. At kung minsan, inilalagay po tayo ng Diyos sa ganong sitwasyon para ipaalam po sa atin that not all the time, money has the power to do anything at para iligtas po tayo. And apparently, ang sabi po sa Psalms 49:6-7, those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches, ulitin ko, those who trust in their wealth, yun daw pong nagtitiwala sa kanilang yaman, and boast in the multitude of their riches. None of them can by any means, take note, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Brothers and sisters, I just want you to know that people who rely
on their wealth cannot preserve their happy condition. Bakit ko po sinabi? Ang riches po at saka ang wealth po cannot buy an escape from death. Hindi mo kayang bilhin ng yaman mo na mamamatay ka. Pag nakatakda ka na mamamatay ka, whether you like it or not, kahit gaano ka pa kayaman. Hindi mo kayang bilhin po yan. But take note, only God Himself can redeem a life from the grave. Only God Himself can redeem a life from the grave. That is why lahat po ng wala po sa Diyos at hindi po sumunod sa gospel ng Panginoon are bounded by the law, bounded by Satan, and bounded by sin. Na hindi po kayang tubusin ng pera ang kaluluwa po natin. Ibig sabihin, kahit gaano karami ang pera mo, hindi niyang kayang tubusin yung kaluluwa mo sa kamay ni Satanas. Sa curse of sin at sa law. Now, meanwhile, brothers and sisters, majority of us, alam natin ang gospel ni Jesus Christ. It is about the death and the burial and resurrection ni Jesus Christ. Ang burial po is referred to as baptism in water, which is the type of the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. So meaning, we are redeemed because, in 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver and gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Brothers and sisters, pag sinabi po natin to redeem, it means to free somebody, to free someone from something bad by paying penalty or a ransom. Mga kapatid, si Jesus Christ po has redeemed believers from the curse of the law, as found in Galatians chapter 3, verse 13. So meaning to say, yung pong ransom was not silver and gold, sinabi naman ng Bible, but the precious blood of Jesus Christ. Hindi silver and gold, kundi yung dugo po ni Kristo. Which ang naging resulta po sa atin is forgiveness, justification, tsaka redemption. So in the light of this whole context, brothers and sisters, it was probably or perhaps addressed po ito sa mga Hudyo tsaka sa mga Gentiles. So also sa Old Testament po, yung mga sacrifices po are types of or foreshadows of Jesus Christ. Why? Pinapakita po nito yung pong kanyang ultimate and the only effective sacrifice na si Jesus Christ po is the Passover Lamb who had taken away the sins of the world. At siya lang po ang pwedeng tumubos sa ating pong mga kaluluwa. Wala na pong iba. It is not silver and gold. It is not money. However, why was it called the precious blood or precious blood? Pag sinabi po natin precious, ibig sabihin mahalaga. At kung ang pera po ay importante at mahalaga, how much more is the blood of Jesus Christ ay mahalaga at nangungusap? Bakit ko po sinabi? If we are going to study Genesis chapter 4, verses 8 to 10. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Pinatay ni Cain si Abel. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? Sagot si Cain. The Lord said, what have you done? Listen. Your brother's blood cries out to me from the ground. For your information, this was the first murder committed with deliberate deceit. Kaya po sinabi ni Cain, let's go out in the field. At isa din po itong matinding illustration ng consequences of the fall of man. So even though Abel was dead, pero yung pong kanyang dugo continues to cry out to God against all those who do violence to others. Kaya nga kung babasahin po natin ng Hebrews 11:4, ang sabi rito, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead still speaks.
Ang sabi ng talata, he being dead still speaks. Ibig sabihin, the blood of Abel was crying for justice and vengeance. Gusto po niyang gumanti kay Cain. Now, kung yung pong dugo ni Abel nangungusap, how much more ang dugo ng Diyos? Ang sabi sa Hebrews 12:24, to Jesus, the mediator of the new covenant and the blood of sprinkling, that speaks better things than that of Abel. That speaks better things than that of Abel. So in other words, if the blood of Abel was talking and crying for justice, but the blood of Jesus Christ speaks of better things than that of Abel. Mas matindi, mas maganda yung sinasabi ng dugo ng ating Panginoon. Kaya lang ang tanong, ano po yung sinasabi ng dugo ng Diyos? Na better things. 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, ulitin ko, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Ibig sabihin, unang-una, the blood of Jesus Christ speaks about the cleansing and forgiveness of sins. Kaya sinasabing, speak of better things kaysa kay Abel. Kapag sinabi natin, blood of Jesus Christ, the Lord will let you realize at kakausapin ka niya at ipapakita niya sa iyo kung papaano ka niya patatawarin kahit ano ka pa. Kahit ano pa ang kasalanan mo, kahit gaano kabigat ang ginawa mo, kahit ikaw na yung pinakamarumi at pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kaya kang linisin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya linisin ang kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya sinasabing better things of Abel. Second, the blood of Jesus Christ speaks about healing. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Brothers and sisters, healing is one of the redemptive works of Jesus Christ. Physically, take note, and spiritually. Now, bakit ko sinabi spiritually? Yung kamatayan po ni Kristo brings salvation to those who believe and trust in His name. Brothers and sisters, si Peter Paul was also pointing out yung pong substitutionary character of the atonement of Jesus Christ. Nakatulad po ng sacrificial lamb of the Old Testament who died for our sins. The innocent for the guilty. At kapag sinabi po natin 3, it was figuratively symbolizing the cross. That we die to sins and live for righteousness. That is why supposedly ang mga believers po are positionally dead to sin. Para tayo po ay mabuhay ng bagong buhay and present ourselves to God as an instruments of righteousness. At kapag sinabi po natin dugo ni Kristo, He was scorched to death. Kaya po tumagas ang dugo po niya. And I just want you to know that precious blood ang nangusap po sa ating lahat. Kaya ka nga nandirito na anuman ang karamdaman mo, by His stripes you are healed. Why? Because there is power in the precious blood of the Lamb. Kahit gaano kabigat ang karamdaman mo, kaya kang pagalingin ng Diyos. Always remember the power of the divine healing is in the blood of Jesus Christ. Just imagine, He was scourged at the back for 39 times. Isa lang siguro, hampasin or hatawin ka sa likod ng bola na may tusok-tusok sa likod. Baka hindi ka na magkanda o gaga sa hirap, sa sakit. Pero pinasan niya po lahat yan. Lahat yan. Ibig sabihin, pinasan niya po yung karamdaman po natin. Brothers and sisters, healing was common to the ministry of Jesus Christ. Kaya nga ayaw po ng Diyos na may sakit po tayo. Ayaw po ng Diyos ng templong mahina. Remember, we are the body of Christ. And He is the head, siya yung ulo. Kaya ayaw niya na meron sakit yung katawan niya. Although we are allowed,
Why? To know the power and divine healing at yung pong miracle ng kanya pong dugo. And most of all, kung ang pera po ay merong limitasyon, sa una, nakapagsalita, pero sa bandang huli, wala nang magawa ang pera. Pero ang dugo ni Kristo, bukod sa wala ng limitasyon, ito po'y nakakapagsalita talaga. Bakit ko po sinabi? Mark 5:27-30. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, sabi ng babae, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus immediately, knowing in himself that power had gone out of him, na-realize si Jesus Christ, para may lumabas na power sa kanya, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? So dito po ninyo makikita kung papaano po niriwardan yung pananampalataya po ng babae. The woman was healed because God was graciously determined to heal her through Jesus Christ. Yung salita po dito na ginamit, ibig sabihin na word healed po, actually means save physically or be freed from suffering and spiritual salvation. Kaya nga sinabi sa verse 4, go in peace, sa babae. However, kung mapapansin po ninyo, her blood stopped flowing. Huminto yung dugo ng babae. But on the other hand, yung dugo po ni Kristo, His blood continued to flow, making wonders, making miracles, which we can see and feel the effects hanggang ngayon. Nagtuloy-tuloy po yung dugo ni Kristo. Nag-flow yung dugo ni Kristo na hanggang ngayon nararamdaman natin yung epekto. Kaya tayo naligtas, kaya tayo gumaling. Brothers and sisters, ang Diyos po natin ay punong-puno po ng power. Inalaw niya po yung karamdaman na yun na tungkol sa dugo. Bakit? Nung hipuin po siya ng taong ito, na babaeng ito, yung laylayan po, yung tassels po na damit ni Kristo, hinipo po ng babae. Pero sabi ng Bible, meron pong power na lumabas sa kanya. Naniniwala po ako, hindi po sa damit galing yun, kundi sa katawan mismo ni Kristo nang gagaling yung power. Ibig sabihin, doon pala sa loob ng katawan ni Kristo, may power na! Especially when He was nailed at the cross. Now third, the blood of Jesus Christ talks about overcoming the works of the devil in Revelation chapter 12, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb. Uulitin ko, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Brothers and sisters, alam po natin that the works of the devil is to steal, to kill, and to destroy. Pero ang ibig sabihin nito, lahat ng problema po natin kayang i-overcome. Because of His precious blood. Why? Dumanas po siya ng latay sa likod. Pagkatapos, tumagas po yung dugo niya hanggang paa po yun. Ibig sabihin, kaya po nating hakbangan at lagpasan ang lahat ng problema po natin. Why? His blood was from head to foot for us to overcome the works of the devil. Ibig sabihin, once we have troubles, we have hardships, we go back to the cross. Balik ka sa cross of Calvary. Pag may pinagdadaanan ka, may mabigat ka na problema, bumalik ka sa cross ng Kalbaryo. Because through that cross, Jesus Christ had overcome the world. That is why, kung sa mundo po nangungusap po ang pera, sa atin dapat mas matinding mangusap ang dugo ni Kristo. Kaya every time may problema ka, balik ka sa cross of Calvary. Balik ka lang doon, luhod ka roon, tignan mo lang yun. Kung paano siya namatay sa cross ng Kalbaryo, ibig sabihin, kaya ka niya, mapagtagumpayan mo ang problema mo. Pang-apat,
The blood of Jesus Christ speaks about peace in Colossians chapter 1 verse 20. And by Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Brothers and sisters, it was for those people in which whosoever believe in Him. Kung babasahin po natin yan, John 3:16. Through Jesus Christ at sa Kanya pong gospel. Remember, when Adam and Eve sinned, nagkasala po sila eh. Hindi lang po yung harmony between God and man were destroyed, nawasak. But also disorder came into creation, as found in Romans 8 verses 19 to 22. But when Jesus died on the cross, ano nangyari? Peace became possible. Naging posible po ang kapayapaan nung namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Nangyari po between God and mankind na hindi lang po yun, mga kapatid. Yung pong principle of harmony was restored, na ibalik sa physical world. Though yung pong full realization po nitong mga bagay na to will come only when Jesus Christ returns. However, kahit ano pong dumating po sa buhay natin, may peace pa rin po tayo dahil po sa dugo ni Kristo. May kapayapaan ka pa rin. At yung dugo na yan, ang siyang pinaka-protection po natin. Ang pinaka-salvation po nating lahat. But you know what? Once we are covered by the blood of Jesus Christ and have faith in the blood of Jesus Christ, daig mo pa ang mayroong pera. Basta covered ka ng dugo ni Kristo. Brothers and sisters, dito po akong magtatapos. A very simple preaching. Not everything can be bought, achieved, and saved by money. But only the blood of Jesus Christ can do whatever money cannot do. Dugo lang ni Kristo ang kayang gawin na hindi po kayang gawin ng pera. Okay po, pag may pera tayo, wala po masama na meron kang pera. But we cannot buy peace hanggat wala po sa atin ang Diyos. That is why, ito po iiwan ko po sa inyo. When money becomes limited, the blood of Jesus Christ will always do everything with its limitless power that money cannot achieve. Pag hindi na gumana ang pera, dahil nalimitahan na, parati lang natin tatandaan, yung dugo ni Kristo may magagawa sa'yo na hindi po kayang gawin ng pera. So, sa pagkakataon po ito, yukuin natin ang ating mga ulo. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa simple mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa paalala. Minsan, we are too much focused on establishing our incomes. Puro pera ang nasa isip dahil sa hirap ng buhay. Pero hindi namin alam, may mga pagkakataon na ang pera po wala pong magagawa. Pero Lord, ngayon po pinakita mo sa amin, sa kabila, Panginoon, ng limitasyon ng pera, pero yung dugo mo, kayang gumawa ng paraan. Kaya magligtas ng kaluluwa namin na hindi kayang gawin ng pera. Kaya po magpagaling sa amin na hindi po kayang gawin ng pera. Kaya po magpala sa amin na hindi po kayang gawin ng pera. Kaya po magpatawad ng kasalanan namin na hindi kayang gawin ng pera.
Kaya Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga simpleng salita mo. Mga simpleng reminder na ito na hayaan mo, Panginoon, na lahat ng aming mga napakinggan ay tumimo sa aming mga puso, sa aming po mga isip, at hindi lang po basta napakinggan, kundi ito po'y maipamuhay po namin, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, naabutan mo ang bawat sa busa amin, na hindi po kami nakafocus, Panginoon. Masyado sa pagkita ng pero pagkos, Panginoon. Nakatuon kami, Panginoon, sa cross of Calvary, kung saan, Panginoon, nagkaroon ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. At kung saan, Panginoon, nagkaroon ng solusyon ng aming mga problema. Dahil po sa dugo mo, Panginoon. Uli, papasalamat kami. At tinataas ka namin. Nabalik namin sa iyo ang dakila, ang kapurihan, at pasasalamat. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil muli na naman po tayong kinausap niya sa pamamagitan ng mensaheng ito na nag-remind po sa atin na hindi po natin kailangan sumandal sa pera dahil hindi po ito nakasalalay o hindi po dito nakasalalay ang ating pong kasiyahan. At hindi rin po sa lahat ng oras na ang pera ang solusyon. Dahil kapag naging limitado po yung perang yan na meron ka, ay nadi-discourage din po tayo. Kaya muli po tayong kinausap po ng Lord to fully rely on Him and to the precious blood of Jesus Christ na kaya pong gawin ang lahat ng bagay because of its limitless power. So this time, brothers and sisters, sa amin naman po mga first-time viewers, napakinggan niyo po kung ano po ang nagagawa ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating po mga buhay, na siya po naging dahilan kung bakit tayo po nagkakaroon po ng forgiveness, ng justification, at saka po ng redemption. Kaya po at this moment, we invite you to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation, in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madali sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, ay wala na po tayong gagawin, tutulok na po tayo, rihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi rito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now first is repentance.
tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, or ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, or feeling mo, ikaw na yung pinakamaruming tao sa buong mundo. But for as long as nandun po yung genuine repentance, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon yung taos puso na pagsisisi po natin, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po, papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po yung magpapabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig, in the name of Jesus Christ po yan. At nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito pag-aalis or paghuhugas po ng dumi ng katawan, kundi ito po yung nag-aalis po ng ating po mga kasalanan. At yan po yung pangalawang step. Kailangan po tayo magpabautismo in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, we go back to what we used to be. Bakit? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gusto tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na nandun yung buong puso at taos puso na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sige po, tayo po'y manalangin. Please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, you can directly message us sa ating mga FB page. Iwan kayo ng message dyan para masagot po namin to give you further instructions. So sa pagkakataon po ito, bilang pagtatapos po natin, muli yuko natin na ating pumangulo. Tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yung magpasalamat. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ipinakita mo po sa amin na hindi sa lahat ng oras na pera po ang solusyon. Hindi sa lahat ng oras may magagawa po ang pera, kundi yung kapangyarihan ng dugo mo, Panginoon, na siyang nandoon ng limitless na kapangyarihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy o Diyos, lahayaan mo lahat na aming mga napakinggan ay may-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. And look forward, Panginoon God, sa susunod na linggo na ituturo mo po sa amin. Again, Lord, we ask for your guidance and continue to bless us all throughout the week. This we ask in your most precious and wonderful name, and claiming the victories in our lives in Jesus' name. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory. You
goodness